Madam Speaker, I move to recognize the gentleman from the 2nd District of Caloocan City, Representative Edgar R. Erice, to avail of the privilege hour. The Honorable Edgar Erice of the 2nd District of Caloocan City will deliver his privileged speech on the topic of solid waste management in relation to perennial flooding. The Honorable Erice is hereby recognized. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Majority Leader. Madam Speaker, mga kagalang-galang na kapwa mababatas ng 20th Congress, magandang araw po. Ngayong gabi, pinili ko na tumayo at magpahayag sa inyo patungkol kina Dante, Emong, Pabian, at Habagat. Mga pangalan na tila ba walang gaanong kahulugan, subalit para sa maraming parte ng ating bansa na dinaanan ng mga bagyong ito, nangangahulugan ito ng ibayong kahirapan, pagdurusa, kalungkutan, at kawalan. Ang mga bagyong ito ay nagdulot ng matinding pagbaha sa maraming bahagi ng buong bansa, higit sa Metro Manila at maging sa aking distrito sa mahal kong lungsod ng Caloocan. Kaya hayaan ninyo na talakayin ko ang matinding suliranin ng palalang pagbaha dito sa Metro Manila, kung saan higit ang aking kaalaman at karanasan. Nagsimula po ako maglingkod sa ating bayan nang ako ay 15 taong gulang pa lamang. Bilang kabataang barangay chairman sa aming maliit na barangay sa Grace Park, Caloocan. Walang sweldo, walang pondo. Voluntaryong naglilinis ng kapaligiran, nagbubungkal ng mga baradong kanal, kasama ang mga kapwa ko kabataan. Sa edad na 20, habang nag-aaral, nagsimula na po akong magtrabaho sa gobyerno, particularly at the Metropolitan Manila Commission. I started as an administrative assistant, promoted as Plans and Programs Officer, Chief of the Research, and later as Area Manager of Caloocan Environmental Sanitation Center, tasked with the city's solid waste management and operations. Pagkatapos po, ako'y naging konsehal, vice mayor, at ngayon ay nasa panlimang termino na sa pagiging kinatawan ng ikalawang distrito ng Caloocan. Naging pangulo din po ako ng Metro Manila Vice Mayor's League at ex-officio member ng Metro Manila Council. 50 taon na po akong naglilingkod sa ating bayan. Sa haba ng panahon, paulit-ulit kong nasasaksihan ang pare-parehong kwento ng pagdurusa ng mga mamamayan ng Metro Manila, lalo na sa mga mahihirap na komunidad tuwing may bagyo at pagbabaha. Nitong mga nakaraang linggo, habang rumaragasa ang baha sa aking distrito, rumaragasa din ang panaghoy sa aking cellphone. Kong Egay, baka pwede mo kaming padalhan ng rescue. Kong Egay, wala na kaming makain, walang tubig, kailangan ng gamot. Binaha din ng mga larawan ng aking messenger, mga larawan ng pagtaas ng baha sa iba't ibang panig ng kalungsuran. Hanggang tuhod, hanggang bewang, hanggang dibdib, hanggang leeg. Kinalaunan, nakasakay na sila sa mga bangka. Sa Metro Manila, sila ay nagbabangka. Larawan ng mga pamilya, kumakaripas sa pagtakas sa tumataas na tubig. Bitbit ang mga batang basang-basa, mababanaag ang takot sa kanilang mga muka. Makikita ang mga butil ng luha sa kanilang mga pisngi. At halos nangingitim na ang mga labi sa lamig na nararamdaman. Sa aking pagdalaw sa evacuation centers, namasdan ko, nagsisiksikan sa mga silid-aralan, umaasang maaabutan ng mga pagkain, tubig, at
iba pang pangangailangan. Nakita ko ang mga inang punong-puno ng pag-aalala na baka ang kanilang mga maliliit na anak ay dapuan ng karamdaman. Mga amang nanlulumo, nangangamba, baka inanod na ng baha ang kanilang mga gamit na pinaghirapan, ang rep, ang sopa, ang TV at iba pang gamit nilang pinag-ipunan ng matagal na panahon. Malamang nalubog, malamang inanod na sa mga ilog at sapa. Ganito ang kwento ni Dante, Emong, Pabian at Habagat. Ganyan din ang kwento ni Christine noong nakaraang taon. Ganyan din ang kwento ng mga nakaraang mga nagdaang taon. At ganyan din ang magiging kwento sa mga susunod na linggo o buwan. Sabi nga ng Pag-asa, 12 bagyo pa raw ang parating. Siguryo, nariyan na. At alam ko, sa susunod na tagulan, maaaring ganyan pa rin ang kwento. Sa mga susunod na mga taon, ganyan pa rin ang kwento. Ang pinag-iba lang, palala ng palala, pahirap ng pahirap, pataas ng pataas ang tubig baha. Habang bumabaha at pagkatapos ng kalamidad, maririnig mo na umaalingaw, ngaw sa radyo at telebisyon ng mga tinig ng mga komentarista. Nagtatanong, mga batikos, mga banat, naghahanap ng masisisi. Nasaan na ang bilyong-bilyong flood control projects? Ano ba talaga ang dahilan ng di matigil at palalang pagbaha sa Metro Manila? Maraming opinyon, maraming haka-haka, subalit para sa inyong lingkod, sa aking karanasan, ang pangunahing sanhi ng pagbaha ay ang mali, primitibo, at maanumalyang solid waste management system na pinaiiral at pinapatupad ng mga local government units at ng Metro Manila Development Authority. Metropolitan Manila is one of the biggest megapolis in the world with over 15 million in population. It is supposed to be the showcase of modernity, the seat of government, the home of the largest corporation, the home of the billionaires and the taipans. But last month's catastrophe portrays an imagery of mismanagement, decay, and chaos. Metro Manila produces about 11,000 tons of solid waste daily, mostly household waste. Compared to Singapore's daily waste production, which is only about 7,000 tons, mas kaunti po sa Metro Manila, ang pinangahakot po ay mga modernong compactor trucks, which numbers 2,400 on a daily basis. Solid waste were disposed to at least 4 modern disposal sites, landfill, and waste-to-energy incineration. Sa Metro Manila po, libo-libong tonelada ng basura ay kinokolekta ng iilang mga 10-wheeler trucks lamang. Tinatayang, sa pag-aaral, tinatayang 30% hanggang 40% lamang ang kabuang dami ng basura ang nakokolekta sa araw-araw. Ang ibig sabihin niyan, 60 to 70% po ng solid waste ang naiiwan sa ating mga kanal, drainage, esteros, waterways, ilog, at later on sa karagatan. You can just imagine, kung kalahati na lang ng 11,000 tons ang naiiwan sa mga estero, ang ibig pong sabihin niyan, araw-araw may basurang naiiwan sa ating mga daluyang tubig na umaabot ng 5,000 tonelada. 150,000 tonelada sa isang buwan. 1.8 million tons sa isang taon. Mga basurang sumasaga sa malayang pagdaloy ng tubig, baha, sa ating mga waterways. Water seeks its own level.
And the best flood control master plan is to make use and enhance our own natural waterways. Subalit paano yun? Hindi tayo babahain kung punong-puno ng mga basura ang ating mga kanal, sapa, estero at mga ilog. Basura po, yan ang pinakamalaking dahilan kung bakit patuloy na tumataas ang pagbaha dito sa Metro Manila. Ang patunay ng mga basurang ito, ang pangunahing sansi ng pagbaha, ay yung mga mamamasdan yung basura na lumulutang, mga plastic. Pag may pagbaha, nakalutang sa mga lansangan ang mga basura. Ang patunay ay ang 600 tonelada ng basura na nakuha sa isang floodgate pa lamang. Kaya po nasisira yung ating mga floodgates, yung ating mga pumping stations dahil po sa mga basura, lalo na sa mga plastic waste. Ang patunay kung gaano kasalaula ang ating waste management system ay masasalamin sa isang pag-aaral ng mga banyagang siyentipiko na inilithala ng Bloomberg noong taong 2020. Ayon sa pag-aaral na ito ay lumuluban na ang paglutang ng mga plastic waste sa karagatan. Plastic pollution na nagbubunga na ng mga nano-micro plastics. At ayon po sa pag-aaral, ang isang bansa na maliit sa Asia-Pasipiko na ang pangalan ay Republika ng Pilipinas ang may pinakamalaking pinagmumulan ng plastic waste sa karagatan ng buong kamunduhan. 36.4% ng basurang plastic sa karagatan ng buong mundo ay galing sa Pilipinas. Pumapangalawa lamang ang India na may 12%, gayong 1 bilyon ang kanilang populasyon. Ang China at ang Indonesia po, bagamat malayo, malaki ang kanilang populasyon sa atin, ay 7% lamang ang kontribusyon. The rest of the world, 8%. Ang report na ito ay matagal na at dapat matagal nang naging eye-opener sa ating pamahalaan. Basura po ang pangunahing dahilan ng pagbaha sa Metro Manila. Bilyong-bilyong piso ang inuubos ng mga local governments at ng Metro Manila Development Authority sa pagkolekta at pag-dispose ng mga basura. Karamihan po ng mga LGUs, binabayaran nila ng fixed rate ang mga kontratista. Population times 0.74 kilos per person times cost of per ton of garbage collected. Sertipikahan lamang ng LGU na nakolekta na, babayaran na ng 100% ang mga kontratista. Kahit nakalahati lamang ang nakolektang basura. 3 malalaking higanteng garbage contractors na lamang ang naiiwan sa Metro Manila. Napakayaman na at tubong lugaw sila. May pera sa basura. Bilyong piso na rin ang nauubos ng MMDA sa mga kontratistang ito sapagkat sila na rin ang may-ari ng mga dam site. Yung San Mateo Dam Site, 19 hectares, matagal na pong punong-puno. Yung basura po, dumadaloy na sa mga ilog sa paligid ng Rizal. Pero ginagamit pa rin. Kung 50% lang yung nakukuhang basura ng mga kontratista, 100% naman ang disposal payment ng MMDA. Binabayaran ng MMDA 900 pesos per ton ng bawat basura na maitapon dito sa mga primitive dam sites na ito. Hindi po ito landfill. Ito po ay dam site lamang. Balita ko nga po, ang itinatapon, hindi na basura,
kundi mga padded na resibo na lamang ang pinipresenta, binabayaran na. Kaya po ayaw i-modernize ang garbage collection at disposal system natin dahil tiba-tiba sila sa ganitong magulo at makalumang sistema. Being in the minority, I do not intend to just criticize, but offer some solutions based on my experiences and my knowledge. Kung gusto nating maiba ang kwento ng baha, gusto nating maibsan ang pagdurusa ng mga mamamayan ng Metro Manila, sa susunod na taon, ito po ang dapat nating gawin. 1. We enjoin the Department of Public Works and Highways to carry out an all-out dredging of all waterways in Metro Manila and thereby increase the carrying capacity of waterways, especially the natural waterways. Dahil po sa mga aligasyon ng korupsyon, yung DPWH po, hininto yung dredging ng ating mga waterways. Anong mangyayari? Makikita nyo po yung mga daan ng tubig natin, punong-puno ng basura, masisikip na. Kailangan po, baguhin na yung polisiya. Dapat po, palalimin, paluwangin, at ibalik sa dating lapad at lalim yung mga waterways sa Metro Manila. Pangalawa po, let us admonish all LGUs to compel their contractors to clean up all the solid waste in their respective areas as stipulated in their contracts. Kailangan po sa kontrata nila kasama yung mga basura sa waterways. Kahit magbayad na ng mahal ang mga LGUs, makolekta lang ang mga basura sa mga daluyang tubig. Parang awa nyo na. To borrow the words of PBBM sa mga kontratista ng basura, mahiya naman kayo. Buong bayan ang nagdurusa habang kayo ay nagpapasasa. Balita ko po, kung meron pong narco-politics, meron na rin pong garbage politics. Sila na nagpopondo sa mga politiko. Hindi ako magtataka kung ngayon, sa mga susunod na panahon, may party list representative na rin sila dito sa Kongreso. According to expert studies, gawin lang natin itong dalawa. Hukayin natin, palalimin natin, laparan natin yung mga natural waterways at higpitan natin ng mga LGUs sa pagkolekta ng basura. 30 to 70% ng pagbaha sa Metro Manila ay mawawala. Ito po ay pag-aaral ng JICA at ng World Bank. At mabilis na huhupa ang baha mula 3 oras ngayon, magiging 30 minuto. Upang lalong maibsan ang pagbaha, sa kasalukuyan, mayroong 600,000 mahigit na pamilya ang naninirahan sa tabi at sa ibabaw ng mga waterways. Ang pakiusap natin sa national government, kahit madaliin niyo po yung mga nasa ibabaw ng mga ilog at sapa. Kahit yung mga nasa gilid, saka na. Yung nasa ibabaw po, malaking kontribusyon na ang magagawa nito para maibsan ang pagbaha. Ang pakiusap ko lang po, kung i-relocate natin yung mga nakatira sa ibabaw ng ilog, sana po in-city relocation. Dahil kung hindi in-city, wala akong magagawa, babalik pa rin sila. Finally, Mr. Speaker, my dear colleagues, we can no longer ignore the fact that Metropolitan Manila can no longer be managed independently by 17 LGUs.
We can no longer ignore the fact that Metropolitan Manila's concern in waterways, in flood control, waste generation and disposal, traffic management, transportation, land use, and urban planning cannot effectively addressed by an agency like Metro Manila Development Authority, toothless and lacking authority, yet with Herculean responsibility. We should make use of Section 11, Article 10 of the 1987 Philippine Constitution, which provides for a creation of a metropolitan government. Metro Manila's concern and potentials would require a strong government with a strong leaders and legislature that would enact common laws and ordinances that should be respected by all the LGUs and the people of Metro Manila. Thus, Mr. Speaker, I am filing a bill that will create a Metro Manila regional administration to be led by a governor and a metropolitan legislative assembly with all the wealth, with all the resources, with all the talents of Metro Manila. All we need is a strong government that can resolve all its problems and concerns and make it as progressive as other metropolis in the world. Mr. Speaker, I respectfully move that this representation's concern be forwarded to the Committee on Metro Manila Development for immediate action. Thank you. Good afternoon. Maraming salamat, Congressman of the 2nd District of Caloocan City. Majority Leader, one moment, Majority Leader. Majority Leader, Mr. Speaker, go ahead, Majority Leader, before I recognize the gentleman. done. Congressman of Caloocan, my friend, Congressman Erice, because his speech is very important and interesting. I hope that the good Congressman can answer some query and questions. Yeah, If you allow, Mr. one moment, sir. What's important first that we'll recognize the majority and we'll take it from there. Thank you. Majority Leader, please. Mr. Speaker, I move to recognize Representative Ferrer for his interpellation. Mr. Okay. Speaker. Thank you very much, That will be the right procedure. Congressman Ferrer, you have the floor, sir. Please Thank proceed. you very much, Mr. Speaker, and thank you very much. Good afternoon, mayong hapon. Thank you very much my good friend Congressman Erice, that your privileged speech is not only important in Luzon but also very important in our province also. Kasi last month, bumaha din kami. And your observation is the same as the problem in Bacolod City, in Negros Occidental, that basura. So meaning we will start my question in basura. You know, Mr. Speaker, my colleague, is that during the time when I was a mayor, yun na yung problema, yun ang cause ng baha. Now, nakita ko yung sa illustration mo, and when in fact, the big participation with that problem is LGUs also and the barangays. Agree ka din po doon, Yes, Mr. Speaker, I agree that the involvement of LGUs and barangays and the people are very important. So kailangan disiplina, not only in public service, in governance, pati na yung mga na tumitira doon sa gilid ng mga creek. Disiplina kailangan sa tao. Ang disiplina po ay makakamit natin kung may tamang sistema ng pamamahala. Sa aking tingin po, ang waste management system dito po sa Metro Manila ay mali, maanomalya, at hindi po kinukonsidera kung ano yung natural na sitwasyon sa communities. Gusto pong ipaliwanag sa inyo.
Dito po sa Metro Manila, meron lang pong ilang truck ang umiikot sa mga main roads. Inokolekta yung basura sa main roads. Natural po, dahil sa main roads lang, ang araw-araw ang pagkolekta, yung mga mamamayan po, doon itinatapon sa main roads yung kanilang iniimbak, yung kanilang mga basura, ni walang mga receptacles na pinoprovide ang LGUs. Pagkatapos po, gabi pa lang, puno na ng basura yung kalsada, yan po ay pagsasamantalahan na ng mga scavengers, ng mga aso't pusa, yan po ay kakalat na, at tuloy-tuloy na po yan sa mga drainage, papunta sa mga daluyang tubig. Sa mga subdivisions, swerte na po yung once a week na madalaw yan. Sa mga masisikip na lansangan ng mga pinakamahirap na communities, hindi na po makakadaan yan, mga truck na yan. Ngayon po, anong gagawin ng mga mahirap nating kababayan? Yung iba po, yung kayang magbayad ng 10 piso, may mga kariton na umiikot, pinapatapon nila ito. Yun naman pong walang kakayahan. Dahil tabing ilog sila, the most convenient way to dispose their garbage is by throwing it to the creeks, the rivers, and the steros. Hindi na natin sila masisisi. 5, 10, 20 square meters yung bahay nila. Kung 2 araw na maaamoy nila yung nabubulok na basura, sa pagtulog nila, maaring mayakap pa nila o mahalikan yung mga basura. Natural, the only option is to throw it conveniently to our rivers. Kung meron lang po na sistema ng pagkolekta sa mga mahirap nating kababayan na ito, at ito po ay posible, hindi lang po nagagawa. Bakit? Hanggang sa ngayon, gusto po natin yung lumang sistema sapagkat yung lumang sistema ay dyan po, tiba-tiba. Imagine, ang kontrata mo, clean up all. Anong kwenta? 0.74 kilo per person times number of population times the cost. Pag nakolekta mo 50%, binayaran ka 100%. Bakit mababaguhin yan? Diyan po sa ating mga dam sites, San Mateo, resibo na lang po ang binabayaran. Kung 11,000 tons dapat ang itapon dyan araw-araw, swerte na yung 5,000 tonelada. Pero binabayaran, 11,000 tons. Sapagkat meron na pong conflict of interest. The garbage contractors are also the dam site operators. Salamat po because paano yung sinasabi natin na there is money in basura, iba? So iba pala yung paraan na makamani yung iba. May paraan po. Alam nyo, nagtataka nga ako, 50 taon na po yung plano for incineration, 50 taon na yung plano for compost plant, at 19 hectares. Alam nyo po yung Hanoi, 5 million lang ang kanilang population, 200 hectares yung kanilang landfill. Tayo, ang population natin, 15 million. 19 hectares ang pinagtsatsagaan natin ay pera sa basura. Salamat din po. Kasi, you know why? Yung ibang bansa nga, binabaha. Even the big countries, Russia, Dubai, China, or in Germany. So sila mas grabe yung kakayahan nila to counter that problem. May pondo sila malalaki. Now, salamat Mr. Speaker because kanina may nakita din ako sa presentation mo about DPWH. Because part of this na sinabi during the time of SONA ni Presidente Bongbong Marcos that yung line mahiya kayo. Pwede mo rin ba ma-share sa amin kung anong line na yon, kung sino yung sinisisi? Diba sabi natin kanina that even the settlers, may participation sila for clogging.
in waterways? Second, what about the DPWH? Ang tanong ko lang po sa good congressman ng Caloocan na kaibigan ko, nung lumabas na, because part of this are flood control or diba, yung mga project natin. What if ito yung flood control, walang programa at saka nangyari itong mga baha sa atin? Ano mangyayari? It might be cause greater damage or mas mabuti meron tayong flood control project. This is as far as Metro Manila is concerned. I would limit myself to Metro Manila. Ito yung aking experience, ito yung aking knowledge. Alam nyo, sa tingin ko, we're barking on the wrong tree. Kung sasabihin natin na flood control projects yung problema. Ang tingin ko po, yung problema na inalis natin, yung dredging, yung pagpapalalim, pagpapalapad, pagsasaayos ng mga natural na waterways, yun ang isang malaking problema. Kung hindi natin ibabalik yan, ayon sa pag-aaral, JICA, ayon sa World Bank, kung lilinisin natin yung mga waterways, hindi na, yung baha, yung 3 hours na pagtigil ng tubig baha, magiging 30 minutes ang paghupa. So the solution is, the problem is basura. The solution is dredging, rehabilitation of our waterways, especially the natural waterways. Nature has its own way of disposing excess water. And this is through the natural waterways. Ang problema, punong-puno na ng basura, yung waterways. Simple lang naman yun, hindi mahirap maintindihan. Yes, salamat po kasi yung in line of my questioning papunta na doon sa sinasabi natin na dredger. Kasi ito din yung kinausap ako ng isang mayor kasi yung isang bayan namin doon bumaha din. And then they asked help from DPWH National. They have this dredger but they don't have operator. Isa na yun. Mr. Speaker, during the time of, if I remember right, during the time of Secretary Babe Singson, the government purchased 27 dredgers. At maayos naman po. Kaya lang po, sa gobyerno talaga, hindi tayo maayos mag-maintain ng ating mga kagamitan. It seems that we don't have the technical capacity to maintain our equipments. Kaya, hindi ko na po alam kung nasaan na yung 27 dredgers na yun. Kaya po, ang aking suggestion, para naman po, kasi po tuwing babaha, mag-iingay lahat. May kanya-kanyang opinion. May kanya-kanyang haka-haka. Pagkatapos ng baha, wala namang nagagawa. Sa susunod na taon, ganun pa rin ang kwento. Kaya po ang sabi ko, merong solusyon. Sa scientific study, we dredge our waterways in Metro Manila. We admonish our local government to ask their service contractors to collect garbage doon po sa mga waterways. Then, 70% ng pagbaha ay mawawala. Salamat po. Pareho tayo ng observation. But not only we will clear the waterways, but also, yun naman papunta natin sa exit point ng mga waterways. Kasi sa pagkaalam ko, kung nandito ka sa center at saka yung coastal natin ay malayo pa, and then yung dinadaanan ng exit point ng tubig ay mukha yatang nanarrowing na. Malaki yung puno, papunta doon sa exit point, is maliit na yung dalos ng tubig. So that is part also ng problem natin. Yung I hope that the DPWH will also explore
and find ways with regards to this because marami na po yung mga parang natambakan na. Like for example na reclamation areas. Kasi I observe also the coastal part is ginagawa ng reclamation areas na ngayon. So, baka yun din ang isang problema. Mr. Speaker, marami pong opinion, maraming haka-haka. For example, hindi lang yan. I've heard Architect Palafox in an interview, sabi niya, yung mga daloy ng tubig from Sierra Madre talagang masikip na. So anong solution? Di talagang i-dredge natin. Yung Laguna Lake, naging septic tank na ng Metro Manila, mababaw na. Anong solusyon? I-dredge natin. Sabi niya, kailangan na rin ng spillway from Laguna Lake to Manila Bay. Yung pong reclamation, yung pong maraming lugar sa Metro Manila, mas mababa na talaga sa sea level, lahat po yan contributory. Pero ang aking opinion, ang pinakamalaking problema, basura. Alisin mo yan, 70%, mariresolve yung problema. Salamat po, the good Congressman of Caloocan. I have no further question, Mr. Speaker. Salamat din po sa pag-reply. Good afternoon. Thank you very much. Thank you, Mr. Speaker. Maraming salamat, Congressperson Ferrer, and of course, Congressperson Erice. Majority Leader, please. Mr. Speaker, I move to refer the speech of the Honorable Erice to the Committee on Rules for its appropriate action. There's a motion to, is there no objection? There's a motion to refer the speech and its interpolation of Congressman Erice. Is there no objection? Hearing none. I approve. Majority Leader, please. Thank you, Mr. Speaker.